Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ngayong araw na ito pag-uusapan natin ng mga trending na news sa ating lipunan. At tulad ng aking ulit-ulit na sinasabi, paalala lang ho sa lahat ng mga nanonood dito na libre lamang po ang mag-like. Baka naman pwedeng mag-like kayo kasi malaking bagay po yan para ho sa ating samahan. Na ang ating samahan ay may pakalat ang mga tamang balita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan at higit sa lahat, walang minamanyak. So pag nag-like po kayo, lalabas po sa newsfeed yan ng ating mga kababayan, mga kaibigan nyo. At kung mas maganda o siguro, i-share nyo na lang din, di ba? Mas maganda yun eh. Malaking bagay yun, di ba? So, alam mo kasi ang problema, ito kasi yung lagi ko sinasabi sa inyo paulit-ulit eh, di ba? Kaya napaka-importante niyan dahil alam niyo naman na mainstream media natin, anak ng tutsang kinalabaw. Isang linggo na inabot na sobrang trending sa social media yung issue ng Okada at si Romualdez. Ni isang media, remate lang ata ang nag-report. Ni isang media walang nag-report nito. Anak kayo na nga tutsang bayaran kayo, hayop kayo, animal kayo. Dapat talaga sa inyo ibinabaon na sa lupa yung mga dyaryo nyo, yung mga telebisyon, mga ganyan. Wala kayong kwenta, yung mga tambaluslos kayo. Kayo ba ay bayaran ng mga tambaluslos? Ako nagtatanong lang kayo ba ay bayaran ng mga tambaluslos? Kaya kayo hindi ho kayo nagsasalita tungkol doon. Inabot na ho tayo ng ilang linggo, ilang araw na yun, no? Mantakin mo hindi ho ito pumutok sa social media lang. Pumutok ito sa international news. Kalat ito sa ibang bansa pero wala ni isang mainstream ng Pilipinas. Halatang bayaran kayo, animal kayo. Huwag na kayo mag-deny. Animal kayo, huwag na kayo mag-deny. Kayo po ay talagang bayaran. Kung hindi man kayo bayaran, kayo ay mga walang bayag. Yun ang totoo. Wala kayong mga yagballs dahil kahiya-hiya kayo. Ang yayabang ninyo, keso wala kayong pinoprotektahan, wala kayong kinikilingan, puro naman pala kayo bayaran. Sunugin nyo na yung mga antena ninyo dahil wala kayong kakwenta-kwentang media. Pambira, takot pala kayo kay tambaluslus eh. Anong halaga kaya yan? Hindi, ako nananawagan ako dun sa mga dating bumabatikos kay Pangulong Duterte na ultimong pag-utot ni Pangulong Duterte, inaamoy nila at binabalita nila. Ngayon, wala. Naalala nyo nun, di ba? Naalala nyo nun? Ultimong utot ni Pangulong Duterte, binabalita nila. Kung ano amoy, gaano kalakas, saan pumaling yung hangin. Ngayon, wala ni isa nagsalita sa mga media tungkol sa balita na to. Hindi ho ito chismis Ito ho'y dokumentong isinampa yung kaso sa Amerika. Hindi ho ito chismis, mga animal kayo. Wala pa kayong kinikilingan tapos kesyo tapang-tapang kayo. Lahat kayong media, puro kayo bayaran. Kung hindi naman kayo bayaran, wala kayong yagballs. Di ba? Yun ang totoo dyan, Kaya wag na ho kayo magmaang-maangan pa dahil booking na namin kayo na kayo ay palamunin ni tambaluslos. Kaya hindi ako magtataka sa susunod na eleksyon, puro tambaluslos yan Diba? Anyway, binabati ko po pala lahat ng mga moderator natin na nandyan. Maraming salamat po pag-moderate. At ito, pag-usapan na nga natin itong patungkol dito sa sinabi ng isang senador natin na dahil nga sa mga kawalangyaan at pang-aabuso at ginagawang harassment and bullying ng China sa atin, biglang lumabas sa bibig ng isang senador na kesyo dapat daw nating i-boycott ang gawang China. Pambihira. Basta lang talaga makapapil sa taong bayan. Basta ko ano-ano na lang sasabihin, hindi nag-iisip, If you cannot imagine the world without an OFW,
Can you imagine the world without the product of China? Totoo lang. Diba? Kahit saan ako lumingon, may China na gawa dito sa gamit ko eh. Wala siguro akong gamit na hindi gawa. Grabe oh. Hindi, meron naman ang mga imported tulad ng Wonderlic. O syempre, mamahalin yan from Germany. Kaya ako sinutyan ngayon eh. Diba? Ang BMW from Germany din yan. Pero from iPhone. Baka nga mismo itong laptop na ginagamit natin, itong microphone na ginagamit natin, sigurado ako. Diba? Hindi ho, ito, napakaraming purong gawan China. Kaya nga, sa totoo lang, nung narinig ko yung balita na napailing ako eh. Sabi ko, basta lang talaga may balita sa go lang ng go eh, no? Anyway, panoorin natin po yung balita na yan. Naintindihan ko naman yung damdamin ng ilang nating kababayan dahil sa sumasama ang loob dahil sa ginagawa ng China. Kahit naman po ako, naiinis ako sa pambubuli na ginawa nila, yung binobombahan tayo ng tubig, hindi man lang sinamahan ng shampoo o kaya ng sabon para talaga makaligo na yung mga natin. Talaga naman pambubuli yun. Pero wag naman natin iganyanin kasi tayo ho ang malulugi dyan. Tayo ho ang kawawa dyan, ha? Maghinay sa mga panawagang boycott China. Yan ang babala ng isang business group sa gitna ng panibagong panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa marami tayong inaangkat sa China, tiyak daw na may epekto sa ating ekonomiya kapag gumanti ito ng boycott sa Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido. Lahat ng binibentang cellphone gadgets dito, peke mano original, sa pagkakaalam ng tinderong si Saifoden, made in China. Galing po sa China po yan. Sila naman po lahat ang gumagawa nun. Di kataka-taka dahil top trading partner natin ang China. Bukod sa electronic products na #1 import, top import din natin ang mga bakal, mineral, fuel, pati mga makina at mga bagay na gawa sa mga pabrika. Sabi nga na ekonomistang si John Paul Rivera, halos lahat ng... paano na yan? Pati pala lubricant. Gawan China. Paano na yung mga tigang dyan? Wala na. Yari. Hindi, totoo talaga. Pati yung mga electronics eh. Actually, sa totoo lang ang dami nang nagmumurang electronics dahil nga po sa gawang China. Pero alam mo, hindi totoo yung hindi ako naniniwala sa although, meron talaga mga gawang China na wala kalidad. Meron talaga yung sirain, kinakapi, yung tini-3D print lang yung mga original. Okay? Ako, alam mo, aminado tayo dyan na marami talagang sirain din na gawaan China. Pero marami rin pong magagandang gawaan China. Wag ho natin sabihin na porket gawaan China, pangit na, di ba? Nagkataon ho lang depende ho yan sa sa industriya. Sa electronics, na sila lumakas na talaga sila pagdating sa electronics. I mean, yung mga gamit na dati parang pipitsugin, ngayon hindi na electronics. Maaari sa ibang bagay, siguro. Sa mga sasakyan, ganun na ewan ko. Ginagamit natin araw-araw, galing China. Ang China, napakalaki ng kanilang production. Ine-encompass nila halos lahat ng mga produkto. Kaya nang manawagan ng Senate President ng boycott sa lahat ng Chinese products bilang tugon sa panibagong panghaharas ng China sa West Philippine. Alam mo, Senator Zubiri, medyo disappointed ako sa iyo. Sa totoo lang. Although wala ka naman pakialam. Wala naman ako. Di naman ako. Wala si Banat ba? Pero disappointed ako sa mga ganyang birada mo. Kasi birada yan ng mga immature na tao. Sa totoo lang yung mga ganyan, hindi, sa tingin mo ba sinuhlugi pag binoykot natin sila? Una-una, hindi ho lahat ng Pilipino kayang bumili na gawa ng Europa, galing Amerika. Hindi ho kaya. Diba? Marami hong kailangan na gawang China kasi mas mura. At may kalidad naman yun. So, Senator Zubiri, I really don't know what you're thinking. Dala lang ba ng Hindi ako Ako, iniisip ko na lang talaga, yan po ay dala ng
damdamin niya na may galit. Alam mo yun, ako naintindihan ko naman, nagalit siya kasi ginawang pambubuli ng China. Pero sir, bilang Senate President, I think it's proper for you to be prudent in giving statement like that. Isipin mo na lang sir, kung tayo ho ay sinabi naman nila, ganun ba? O sige, boycott pala. Hindi na kami magpapadala ng kahit ano dyan sa inyo. Isipin nyo na lang yun. Sabihin ng China sa atin, boycott. Wala na kaming papupuntahing gamit galing dito sa amin. Patay tayo lahat dyan. Sigurado ko yung mga mura magmamahala na yan. Di ba? It's a common, it doesn't have to be China eh. Pag once nabawasan ng supply, kahit galing pan China, Japan, bla bla o ano, mababawasan ng kompetensya. Ibig sabihin nun, simple lang yun, low supply and demand. Kulang ang supply. Di magmamahal kasi kulang ang supply. How much more yung mga supply na nanggagaling sa China na sobrang dami. Di ba? Laban kong laban na sa ginagawang hindi maganda ng China. Talagang labanan natin yan. Pero maliho yan, sir, ganyang klaseng mga statement. Kawawa tayo dyan. Kawawa ang kababayan natin. Kayo, sir, siguro hindi kayo kawawa dahil yayamanin kayo, makakabili kayo ng gusto ninyo. Di ba? Pero paano naman yung yang chow ko? Ang sarap pa naman ng yang chow fried rice. Yang chow fried rice. Sarap pa naman siomai. Ganun. Sana lang, Senator Zubiri, next time, ingat po tayo sa mga sinasabi natin ganyan, ha? Philippine Sea, may payo ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. Hinay-hinay raw dahil baka mag-flex din ng China at hindi bilhin ang produkto ng Pilipinas. Intindihan po namin yung galit. Alam mo yung boycott na yan, nakakasama to both countries. Kasi kung sila mag-boycott din, hindi pumili sa atin yung mga raw materials natin, mga prutas natin in-export sa China. Marami pong mapipinsala dyan. Sang-ayon dyan ng ilang ekonomista, maaari rin daw tamaan ng ibang bansa dahil marami sa mga produkto ina-assemble lang sa China. At kung may maaangkatan mang ibang bansa, posibleng mas mahal daw ito. Import-dependent pa naman ang bansa dahil mahina ang agricultural at manufacturing sector. Kaya ang mas okay daw na resback ay palakasin ang mga yan. Mas maging competitive tayo para hindi natin kinakailangang dumepende sa China. I think mas malakas na resback yon. Tama yung sinasabi ni Sir, pero hindi yun yung issue. Ang issue dito ay gustong gumanti ni Zubiri. Gustong bigyan ng leksyon itong China sa ginagawa nilang pagbubuli. Diba? Ako, kung talagang gusto ninyong matuto itong China, pwede siguro, ewan ko, you have to study about it. Maybe, mag-ban ng mga OFW sa China. Diba? Kasi yun ang asset natin eh. Pigilan natin yung asset natin pumunta sa China. Pwedeng ganun. Pero gayon pa man, hindi ko sinasabing yun ang solusyon ha. Ang sinasabi ko lang, pag-aralan yun. Kasi baka mamaya, instead na mas maganda idulot nun, mas maraming hindi magandang idulot yun. Diba? So, kailangan talagang pag-aralan yan ng mga statistic natin. Pero ang punto dito, the problem is the bullying factor of China. Okay? Yung ginagawa nilang hindi maganda sa atin. So yun ang issue dito. Hindi issue ng gantihan na para mga bata. Wawakan mo nga tenga. Wawakan mo nga yung ano. Hindi ganun ang issue dito eh. Kasi hindi ho magkakaroon ng hindi magkakaroon ng ng solusyon doon, 'di ba? One, I don't know if it is time na you really use PRRD to talk to China, to deal with China. Maybe. I mean, that's a good option. Bakit? Kasi naka-establish ng relationship si Pangulong Duterte kay Xi Jinping. Yun ang fact. So ibig sabihin, baka although may mga nag-a-appear na parang sinasabi nila fake news na kesyo
Di ba yung sinasabi ng China na nangako ang Pilipinas na tatanggalin na yung barko natin doon? May mga tanso na nagpapakalat, malamang ipinangako ni Pangulong Duterte yan. Kaya yan hindi. Alam mo, may napanood ako news. Noon pa pala yan. Noon pa pala nila kiniklaim ng China yan. This is not the first time that they're claiming na tatanggalin natin yung barko natin na yun. Nagigets nyo? Even before PRRD, 1990 pa kiniklaim na, I forgot the exact date, 1998 ata, parang ganun. Napanood ko sa isang news, na kiniklaim na nila yan ng China, na sinabi daw natin na tatanggalin natin yung barko na yun. Yun ang sinasabi nila, ha? Ngayon, ibig sabihin, maybe along the way, baka I'm not sure. Maybe may isang nangakong politician, maybe, siguro, ako sa tingin ko nagkaroon ng ng lost in translation. Feeling ko lang baka nangyari dyan, may sabi ng China, tapos sabi naman itong politiko natin, sabi niya doon sa interpreter, sabi mo nga doon sa interpreter, sabi mo nga dito sa Chinese we will do our best, we will think about it and gagawin namin kung ano yung dapat. Siguro nung tin-translate, biglang para lang matapos yung usapan. Hindi, walang biro baka mamaya para lang matapos yung usapan, sinabi na lang ng translator na, sabi na tatanggalin daw nila, basta easy lang. Hindi ko alam kung ganon. Pero it is possible, di ba? It is possible that there's a loss in translation before na may nakipag-usap na politiko sa atin. Hindi natin alam. Baka nga sabi ng iba, baka si Trillanes pa. Hindi, wag naman natin husgahan yung mama. Wag naman ganon. That's hanggang there's no evidence, hindi ko kakargahin yung balita na yun. Pero gayunpaman, I think kailangan pag-usapan ulit ito. Siguro maganda puntahan ni Pangulong Marcos si Xi Jinping. Di ba anyway, sinabi naman niya. Kasi, sorry I think the best solution to this, more than anything else, ako ayokong gatungan yung damdamin ng mga Pilipino. Na girahin na natin, gago ba kayo? Hindi ganun. Huwag sanang ganun. Hindi maganda. Huwag nating sakyan yung damdamin. Kailangan sa lahat ng bagay, sabi nga, di ba? Blessed are the peacemakers. Di ba? Importante yan. So, anong gagawin? Maganda, kausapin ni Pangulong Marcos. Instead na pumunta siya sa Amerika, babalik na naman siya sa Amerika. Enjoy na enjoy sa Amerika itong Pangulo natin. Hindi ko talaga maintindihan Instead na pumunta siya sa Amerika, puntahan niya si Xi Jinping, personal. The sincerity yung alam mo yung sincerity na pinuntahan ako ng Pangulo. Pinuntahan ako para makipag-usap. Para ayusin itong sigalot. Diba? Pupuntahan ka seryoso. Xi Jinping, this is the problem. Can we do something about it? My people cannot. Alam mo yun, kasi ako wag mo natin kakalimutan kasi ang tingin kagad kasi natin pag-isting sa China, malupit sila, demonyo sila. Ganon yung mga mata nila. Huwag ganon. Dapat ang unang kagad dyan, tao din yan. Huwag natin kakalimutan, tao din yan. Kung kakausapin natin ng masinsinan, negotiate, di ba? What do you want? This is what we want. Reassure them na we're not leaning towards the Americans. Let's talk. Di ba? Puntahan, kausapin. Xi Jinping. Huwag nyo na binobond ba ng tubig? Hindi maganda yun kasi, alam mo yun, pwede naman yung yung kaibigan na, kasi kung gagawin nyo yan, mapipilitan kaming lumaban. Diba? I mean, nanindigan ka. Sinabi mong, lalaban kami. Pero, ayaw mo yun. Ipaparamdam mo sa kanya na hindi namin gusto kasi magkaibigan tayo and we should be united as an Asian.
'di ba? Mag-usap-usap tayo. Ayaw namin lumaban. Pero our constitution says, once ito ay binomba na, wala akong choice bilang presidente, kailangan lumaban ng aming militar. Oh. At least maganda yung pakikipag-usap eh, 'di ba? Hindi yung ay, patayan na, anak ng weting. Wag ganun. Alam nyo kung bakit? Madaling sabihin yan kung wala kang kamag-anak na sundalo. Madaling sabihin niya kung malayo ka sa Palawan. Madaling sabihin yan kung hindi ka madadamay. Di ba? Kaya nga, maganda niyan, kausapin niya ni Pangulong Marcos. Anyway, magaling naman mambola si Pangulong Marcos. Nabola nga niya yung 31 million eh. Di umano lang yun ha. Di umano yun ha. Hindi tayo sure doon. Di umano lang 31 million talaga nabola niya. Kasi may issue pa dyan eh. Sabi nga ni Atty. Glenn Chong, I know what you did last summer. Kaya nga, anyway, magaling ka naman dyan sa mag-talk-talk-talkies. Maganda, kausapin mo. Tapos, yung asawa mo, gamitin mo since may talent yung asawa mo eh. Diba? Mag-inuman kayo. Painumin mo na syuktong. Hindi, biro lang. Painumin mo na lambanog. Mr. President, this is our local alcohol, lambanog. In Chinese, lambinig. Diba? Pwede mag-usap na lang kayo. O daanin sa, sabi nga, maboting usapan. Ano nga nakikipag-usap nga yung tayo sa Amerika, ba't di tayo makipag-usap dito? Di ba? Ganun lang naman yun. Puntaan natin, seryosohin natin. Ngayon, kung ginawa na natin yun, sinabi na natin, pinaliwanag natin yung stand natin. Tapos, pinaliwanag din natin. Kasi hindi yung diplomatic protest, yung mga padala-padala, basura sa kanila yan. Hindi nyo man nakikita. Alam nyo ba na napakarami na nating protest sa kanila? Tinatawanan lang tayo. Iba kasi yung personal na pupuntahan eh. Tapos, malay nyo, dukutin na siya doon. Huwag ganun, banat ba yung sama na ugali mo? Di ba, malay mo, hindi na siya isoli sa atin. Sangayon naman kayo? Hindi, baka natatakot siya. Baka mamaya nag-usap si Pangulong Duterte at si Xi Jinping. Sabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya, ayoko na lang sabihin. Baka madulas ako eh. Baka sabihin niya Xi Jinping, pag nagpunta dito, wag mo na ibalik dyan. Basta, tinanong ko si PRRD tungkol doon. Ang sagot niya sa akin, ganun. Ay, nako, ang hirap ng buhay kong ito. Ang hirap dumaldal pagka may alam. Tuloy, iba na pag-usapan natin. Kumpara sa outright na pag-boycott. Para sa GMA Integrated News, Ako, disagree. Ako, I really don't agree with na i-boycott. Kasi, hindi dahil, sa tingin mo, sa tingin nyo, maapektuhan ng China pag binoycott natin sila. Sa dami ng kanilang kalakalan sa iba't ibang mundo, hindi sila maapektuhan. Baka tawanan pa nga tayo. Tapos tayo, hirap na hirap. Bakit? Isipin mo, ang mahal. Hindi ka bibili ng gawan China? Saan ka ano bibilin mo? Imported, mga US. Ito si Sibiri, hindi ko alam kung ano pinag-iisip eh. Hindi, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano nasa isip ni Senator Sibiri, di ba? So, hindi tayo mag-aangkat sa kanila ng mga... unang-una nga, yung presidente natin, si Angkat Boy yun eh. Di ba? Yung presidente nga angkat ng angkat yan eh. Pagka may problema, biglang iiling na lang yan eh. We really need to import. Tapos,
Sasabihin na lang na wag tayo bumili sa kanila. Ang bihirang buhay, ire, oo. Sana, Senator Zubiri, mahimas-masang ka. Ano pinagsasabi mo? Sana lang, mahimas-masan. Kasi alam mo pinakakawawa dyan, tayong mga simpleng mamamayan. I mean, walang biro. Kunwari ako, bibili ako, baterya. Ayan, baterya ng camera. Hindi naman ako bumibili ng yung original. Kunwari, baterya ng Sony. Ito, di ba? Ano yan? Ayan. Ipupusta ko, made in China ito. Kasi magaganda na eh. Yung mga gawa ng ng China na may quality na. Kuwari ito, siguro to. Boyang! Magandang mikropono rin yan. Di ba? Halos lahat doon na eh. Tapos gusto mo bumili tayo ng mga imported? Mahal-mahal ng imported eh. Ito talaga ito sorry. Mali yung term na imported kasi imported din naman from China eh. Basta when I say imported, alam mo yun, salitang kanto na galing sa Amerika o sa Europe, di ba? Mga ganun. GoPro made in China. Totoo naman. Totoo. GoPro made in China pero bigay ni Boss Randel Bunagan. Di ba? Galing sa US, binili niya sa US, pero sa totoo lang made in China. Di ba? Kita natin to. Ano ba to? Made in Timbuktu. Made in Timbuktu pala ito. Sandali. Mali. Ito. iPhone 14 Pro Max fully paid. Magkano kaya ito? Bigay din sa akin ni Boss Randel. Alam niyo yung message si Boss Randel, yayamanin yan eh. Lahat binibigay sa akin. Hindi ko alam ba't ako kursunada siguro ako ni Boss Randel. Ano? Tama naman kayo. US concept pa. Pero China made. Kasi nga mas murang labor. Di ba, Boss Randel? Hindi ko nga alam eh. Bibili. Mas malapit yung China ang bibilang ko dito. Binibili ko pa sa Amerika, no? Ikina-travel pa from China to America. From America, tsaka pa ita-travel dito, no? Antay si Raulo, no? Anyway, doon na mula yung topic na iwan na natin kasi ito si Senator Zubiri medyo nadadala ng damdamin. Dapat hindi tayo ganyan pag sa gera. Tandaan ninyo ito, it's a lesson in life. Yan na naman, si Banat na. Magmamagaling na naman. Lesson sa buhay ito, lagi niyong tatandaan. Never decide when you're mad. In life, you never decide when you're mad. You never decide when you're emotional. And you never go to social media when you are mad and emotional. Why? Sigurado, mali ang may gagawa mo, mali ang magiging decision mo, mali ang maipopost mo. Diba? Tapos, ito pa, isang lesson to sa buhay. Pag laging merong tension, away, alam mo yun? Kasi normal yan eh. I mean, sa Pilipinas, natutunan ko na yan. Yung merong high blood sa karsada, wag ho tayong sasabay. Wag nating anuhin yung high blood din natin kasi at the end of the day, isa lang yan. Either mapatay mo yon o ikaw mapatay. Hindi, walang biro. Alam mo, that's a lesson that nailagay ko sa utak ko eh. Kailangan, pag ikaw nagkaroon ka ng kaaway sa labas, road rage, ending lang yan. It's either magkasakitan kayo, makulong, mabangga, it's all disaster. You do not feed on your anger. Your anger will result into disaster. Kaya nga dapat, pag tayo galit, di ba? Masama loob natin sa China, binanatan tayo. Hinga muna tayo. Hinga ng malalim. Isip muna tayo para makadiskarte tayo ng tama. Hindi yung, putang inang hayop! Hindi, di ba? Ini-exage ko yun, pero di ba, dapat, hindi, depende, boycott. Diba? Kaya nga ako medyo sabi ko, hindi dapat,
ganito ang klase ang ating Senate President. Yung galit na galit ka agad. Wag, sir. Bit-bit mo buong Senado pag nagsalita ka ng ganyan. Senate President ka eh. Diba? Medyo, alam mo, ito ito honest to, with all honesty. Okay? Kung meron man akong kung meron man akong gusto sa ating Pangulong Marcos, yung pagiging chillax niya. Chilam, pre. Hindi, walang biro. May ganyang factor si Bongbong Marcos na it benefited us. Actually, hindi lang us, I mean siya, particular. Yung hindi siya nagre-react pag may bumabanat sa kanya. Actually, nag-benefit siya dun eh. At totoo lang walang biro. Nag-benefit siya dun. Kung pinatulan niya lahat ng birada sa kanya during the election, sigurado ko 100% babagsak siya. Bakit? Mali man bibitawan niya. Bakit? Mahina eh. Wala siyang a-argue. Salamat, Braveheart. Hindi, di ba isipin niyo na, anong i-argue niya doon sa mga accusation na totoo? Wala. Nung chillax lang siya. Kaya mo silang, bahala sila. Basta ako, unity, pre. Unity. Whatever happens, sabi ng Supreme Court, kailangan talaga singilin. Anong sagot ko? Pre, unity tayo, pre. Unity. Walang biro. Alam nyo, hindi sobrang nag-work sa kanya yon. Yun ang isa sa mga talent ni we may disagree with that, pero nag-work sa kanya sobra yon. Yung chill lang, pre. Okay lang yan. Magnanakaw tayo, sabi ng okay lang yan. Pinatansik na tayo sa Pilipinas eh, okay lang yan. Yeah. Babalik din tayo dyan. Ayaw mo na, pre, tayo, ayos lang. Diba? Belated happy birthday, Pinoy Johnny. Ako pala yun. Mong babastos nyo, hindi ko naman kamukha yun si Johnny Sins. Pambira kayo Outs gamer. Di ba? Ay, nako, grabe. Tuloy natin. Ito, panoorin natin totoo sa China. Saan na ba yun? Update sa tensyon sa West Philippine Sea. Tinangka rin umanong banggain ng mga bangka ng China, mga bangka ng Pilipinas na binomba nito ng tubig. Idinetalye na mismo ng crew ng mga bangka. Nakatutok si Chino Gaston. Emil, nakausap ng media ang mga crew ng dalawang resupply ships na kabilang sa mga hinarang at binomba ng water cannon sa may Ayungin Shoal noong August 5 ng mga barko ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Fishing Militia. Sabi ng crew ng barko ng mga miyembro ng Philippine Navy, 2 beses daw silang tinangkang banggain ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Fishing Militia ships. Nakaiwas lang daw ang mga kapitan ng barko bago pa sila tamaan ng bakal na hal ng mga barko ng China. Pero hindi raw sila nakaligtas sa pagwa-water cannon na direktang tinamaan ang mga gawang kahoy na resupply ships. Nabasa daw ang mga kargang bigas, gulay, karne at iba pang supply. Aminado ang mga crew ng barko na bagamat sila'y nagulat sa paglapit ng mga Chinese, hindi sila natinag sa kanilang misyon. Yun nga lang, ang Unaiza May 1 lang ang nakalusot habang ang pangalawang resupply ship na Unaiza May 2 na pilitang bumalik ng Puerto Princesa. Sa kabila ng mga hamon, tiniyak ng AFP na babalik sa Ayungin ang mga resupply boat para maghatid ng supply sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre na hindi raw nila pababayaan at sa ngayon ay limitado ang supply ng pagkain at tubig. Sandali lang. Tatanong ko lang may tatanong lang ako. Sinubukan na bang tanungin ng Pilipinas kung bakit gustong mawala ng China ito dyan? Ewan ko Kasi baka mamaya, kaya lang naman nila gustong yan, tanggalin niya. Kasi naaasiwa sila, puro kalawang na. Baka gusto nilang palitan ng plastic. Kasi magaling sila dun eh. Yung gawa ng mga 3D na plastic. Hindi ko alam O kung baka naaasiwa lang sila sa kasi sobrang kalawang na. Kausapin nyo kaya sila, bakit ba kasi kayo naaasiwa dito?
Ako honestly nung tinitingnan ko to, sana naman pinturahan ng Pilipinas to. Sa totoo lang, sana naman. Kasi it's syempre, kaya lang inisip ko, hirap magpintura niyan, ano? Grabe siguro, grabing trabaho siguro yun, ano? Pero sana pinturahan naman lang ng Pilipinas para naman medyo nakaka-proud ba na ang pintura niya ay pintura ng bandila ng Pilipinas. Something we can be proud. Sana lang. Kaya lang, hindi ko naman alam kung magkano gagastusin at saka kung gaano kahirap para gawin yun. Di ba? Sana lang. Emil, narito ang kanilang mga pahayag. Ito lang po yung civilian chartered na boat natin. Kasama po kami doon, sir. May Rory mission team. Ay, tama ka, Garski. Magastos ang pinturahan yan. Yung logo nga, nasa 3 milyon na eh. Baka yung pintura niyan, trillion na, no? Sorry naman, ang daming nag-disagree sa akin. Sabi, nako, wag na, budget na naman yan. May kukurap na naman dyan. Sorry naman, hindi ko naisip yun. Kami po yung mga dadalhin doon. It is still flying our Philippine flag and it is... Pero hanga ako dito sa AFP natin. Hanga ako sa kanila. Kung ako yan, mangangatog ako dyan eh. Alam mo yun? Hindi. Kayo yan. Kunwari, nandiyan kayo. Kasi madaling sabihin na, oh, lalaban tayo! Di ba? Pero binobomba ka na ng tubig. Hindi ganun biro yun. Kaya nung ilagay niyo yung sarili niyo doon sa mga sundalo natin, grabe sabi ko, ang lakas ng loob nito mga to, no? Mantakin mo, nandun sila sa pinalilibutan sana ng malalaking barko ng China, di ba? Pinalilibutan sila di ba? Tapos, mantakin mo yun. Ang lupit niyan. Hanga ko dito. Mga sir, mga ma'am, sa AFP natin, saludo talaga ako sa inyo. Iba kayo. Iba ang dedication ninyo. Sana samahan kayo ni Senator Zubiri dyan. Diba? Anyway, magaling naman siya na It's our duty and it is our obligation to... Ay, speaking of Coast Guard, sabi ni Lark Robles, galit na galit ang content ni Attorney Libayans regarding sa Coast Guard na Alam mo, pinanood ko ng kapiraso. Unfortunately, dumaan sa newsfeed ko. Nung pinapanood ko, ang komento niya, isa sa mga komento niya, parang watch party daw kasi pinapanood natin ng sabay-sabay at mahaba dire-diretso. Tapos tumitigil daw ako, tapos inaantay ko, tinatapos ko muna. Sabi ko, kukomment ka na lang, talagang pangtanga pa no? Naturalmente, papanoorin natin ng buo. Kasi ikaw, ang hilig mo, manunod ka lang ng kapiraso, magko-comment ka na, kaya na-out of context ka minsan. Diba? Kaya nga natin pinanunood ng buo para makita natin yung takbo ng buong news bago ka ngayon magbibigay ng opinion. Ano ba namang katangahan yun? Tapos galit na galit siya kesyo matagal na daw yung ganyan. Tapos pati Boracay dinamay ko. Ano ba sabi doon, di ba? Bago maglayag, ang kahit anuman, sabi ni Tulbo, nasa batas daw natin, bago maglayag, ang anumang magdadala ng mga pasahero, hindi dapat mga kahoy-kahoy, ganun, di ba? Sinabi ko sa Boracay, ganun di ba? Braveheart, maraming salamat po. Thank you very much. Salamat, ma'am Braveheart. Kaya grabe yung comment niya, sabi ko, grabe ito, talagang This is, ito ang, sorry pero alam mo, ang taas ng tingin ko sa mga abogado talaga Sa totoo lang po. Ang taas ng tingin ko kasi, tatay ko, UP Diliman Abogado kaya ang taas talaga ng tingin ko. Mga kakausap niya, mga abogado, ang tatalino. Nung nakita ko talaga si Atty. Libay, sabi ko, what happened to our educational system? It's really something that you would really, alam mo, bakit, ano nangyari? Bakit ganito? Ba't may abogadong ganito? Paano nakapasa yung ganito? Oo. Tapos yun. Naalala ko, Diego Latigo, tama ka dyan, naalala ko, meron nga Lenny Ruredo. Kaya sabi ko, o nga pala. Pero sa bagay, naalala ko, eto, biro-biroan to ng mga panyero. Biro-biroan nila. Naririnig ko lang ito. Hindi ko lang sasabihin kung kanino ko naririnig,
Pero hindi ko naman sinasabing totoo. Naririnig ko. Sabi nga nila, biro-biroan lang biro lang ito Huwag magagalit yung mga tatamaan. Sabi, meron talaga mga bobong mga abogado. Nasa notaryo. Walang kaso. Yun yung dati ko naririnig Yun ang naririnig kong mga biro-biroan noon. Sabi ko, grabe naman, grabe naman kayo. Ngayon, iba na. Iba na naririnig ko. Ano na biro-biroan ngayon? Ngayon, yung mga bobong abogado, ayun, nasa YouTube. Walang kaso, walang ginagawa. Mali-mali yung diskarte, mali-mali argumento. Pero alam mo, sabi ko nga kanina, hihirit sana ako na mag-comment sana ako kasi yung mga yung mga utu-utu niyang mga kabutas, yung mga dumidila sa puwit ni Atty. Libayan. Ko-comment sana ako, sasabihin ko sana, alam nyo, ang dadaldal ninyo, pero yung abogado ninyo, duwag. Ayaw humarap sa akin. Yun ang totoo. Pag na nating paikot-ikutin pa. Ang daming daldal ng abogado nyo, duwag naman, ayaw humarap at ayaw makipagdebate sa akin. Ang dami nyo pa sinasabi, ang dami nyo paliwanag. Haharap lang sa akin, isang tanong, isang sagot. Hindi ko babastusin, promise. Hindi ko babastusin. Yung matinong usapan lang, bakit? Binastos ko ba si Hedarian? Si Hedarian, lagi kong binabastos yun Totoo, di ba dati? Hindi naman sa binabastos, binabanatan. Yung mami ni Hedarian na nanonood dito, Madam, sorry po Hindi ko po sinasadyang bastusin ang anak nyo noon. Dati kasi binabanatan ko si Hedarian. Tama, mali. Pero nung nakausap ko, nabastos ba si Hedarian? Mas madaldal pa nga yung sa akin Nakawawa na yung kasama niya Biro lang, Hedarian Bigyan mo naman kasi ng pagkakataon si Mark, di ba kahirit Gawin mo kasi yung topic, Itbulaga. Biro lang, Mark. Alam mo, banat ba yung pasmado talaga yung bibig mo, no? Pasensya na. Hindi, di ba? Hindi ko naman binastos si Darian. Ang ganda naman ng usapan namin. Ang ganda naman ng flow namin, di ba? Ganon din naman. Pag nakipagdebate, etong si Atty. Libayan, hindi kita babastusin. Promise sa'yo. Gagalangin pa kita. Tatawagin pa kita ng Sir, Professor, Ma'am. Sir pala, Sir. Kagalang-galang. Bago ako sumagot, mag-aano muna ako Objection, Your Honor. Gaganon pa ako. Promise. Pangako ko, pag binastos kita, cut na natin yung video. Cut na natin. So, sa mga nanonood dyan, na mga utu-utong kabutas dyan, parating nyo sa kanya, ang dami mo daw daldal, ayaw mo makipagdebate. Simple lang naman, tanungan lang naman kayo. Tuloy natin. Kung merong mga matatapang na mga sundalo, AFP, mga Coast Guard, kung may mga matatapang, merong duwag na abogado. Tuloy. Bring supplies to our troops who are on board. No? So hindi po tayo pwedeng pigilin or sabihan kung anong dapat gawin doon. So we will continue our resupply. Hindi kaya nagalit itong China? Kasi sabi nila, bakit? Sabi nila, anong interpretasyon nun? Sabi siguro, bakit yung leader yung pinakamataas na AFP, sundalo ng Pilipinas, Amerikano? Ano Amerikano? Brower, di ba? Brower ang apelido niya. Amerikano, hindi Pilipino, sabi siguro. Kaya siguro sila nagalit, sabi nila, bakit naglagay na sila ng Amerikanong leader? Hindi. Una-una, China, hindi po Amerikano si Sir Brewer. Ano ba apelido niya? Sandali. Ako, nakalimutan ko na. Ay, nawala. Yung AFP boss, ayan, yan. Browner. Siya kasi. Sir Browner.
Paalala ho sa China. Baka mamaya kasi napagkakamalan nilang Amerikano to, sabi nila gagalit sila. Bakit kayo naglagay ng Amerikanong leader na sundalo, ha? Pinapasok nyo na talaga ang Amerika sa inyong gobyerno, ha? Pero siyempre, iba, hindi ganun. At siyang, what's nyo? Diba? Para ho sa kaalaman ng China, hindi po siya Amerikano, siya po ay Pilipinong-Pilipino. Nagkataon lang imported yung kanyang apelido, ha? Wag nyo kami hinuhusga, huwag kayo judgmental, ha? Sabihan kung anong dapat gawin doon. So we will continue our resupply missions. Samantalang, Emil, sa isa namang social media post, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, traidor daw ang mga Pilipinong dumidepensa o gumagawaan niya ng palusot para sa China kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Mahalaga lalo na ngayon na ipakita. Sandali. Jay, who are you, ha? Eto, Jay. Wag mo naman sabihin na traidor ka agad. Una-una, baka kasi, hindi ko naman sinasabi mo ako, ha? Hindi ko rin sinasabi na ano. Pero, hindi naman po ibig sabihin na hindi sumasali sa damdamin na kailangan makipagpatayan tayo, makilaban tayo. Hindi porket hindi nakikisali doon, traidor na. Ako, lagi ko sinasabi sa inyo, we really have to condemn what China did. Pero, ang the best talaga niyan, papuntahin ng ating presidente, kausapin ang masinsinan, ikulong sa kwarto silang dalawang presidente, at sabihin niya, ilatag niya, this is what is happening. Hindi tama to, sir. O hindi tama to, Mr. President. Or else, wala kaming choice but to fight. Ganun niya, mag-usap sila. Wag yung kasi ginagawa nung iba. Sorry alam nyo, kung babasahin ninyo ang kasaysayan ng buong mundo, even kasaysayan na nasusulat pa, even before Christ and after Christ, maraming ganyan talaga na amuyong. Yung amuyong na pag merong konting sigalot, may aaway, tapos yung magkakaroon ng away-away. Diba? Kaya nga, it's all throughout written in the scripture na kailangan minsan maging, alam mo yun, patient, tapos isip ka muna, wag mong hahayaan na, sabi nga, di ba, don't let your anger, di ba, na matutulog ka, kasi you would let Satan take hold of your anger, tapos kung ano na babanatan mo, kung ano na sasabihin mo. Galit tayo. That's what's happening now. Pero yung response natin dapat wise. Dapat mautak tayo, hindi yung hindi! Patayan na to! Binomba tayong tubig! Bombay natin na kapoy! Huwag ganun. Di ba? Huwag ganun dapat. Kailangan talagang kausapin ng ating presidente. Kausapin ng ating presidente. Tapos at the same time, tuloy-tuloy ang pakikipag-alyado ng ating presidente sa ibang mga bansa. Hindi lang sa Amerika, ha? Pati sa ibang bansa. Di ba meron namang mga nakikipag-coordinate sa ating mga bansa? Tuloy-tuloy lang yung pagpapalakas na yun. Di ba? Tapos, kakausapin niya ito. Kasi ano yan eh, iba kasi ang pag nag-usap, yun lang naman ang akin. Baka sabihin ni iba, ginawa na ng Pangulo yan noon. Oo, ginawa na ni PBBM yun noon. Pero remember, wala pang bombahang nagaganap noon. Wala pa hong bombahan ng tubig. Bago pa umangat yung init, ulitin. Diba? Ulitin talaga. Pag inulit pa nilang bombahin tayo ng tubig, tanungin na natin yung mga kaalyado natin na wala ba kayong gagawin? Ano ito? Gagayahin nyo na naman si General MacArthur na, I shall return. Ganun eh. Ang katapatan sa bansa, kinikilala raw niya ang freedom of speech, pero hindi raw dapat ito inaabuso o ginagamit ng mali. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Ay, nako. Anyway, ako yun lang naman. Sa akin, I think, yun ang maganda na gawin natin. Hindi ho yung kagad patayan, away kagad tayo. Anyway, pero tuloy pa rin natin, ha?
Dapat ituloy pa rin. Kaya nga hanga ako doon sa mga sundalo natin. Hanga ako doon sa mga sundalo natin dahil hindi sila titigil. Hindi ko sinabing titigil tayo ng pagdala ng supply doon. Tuloy. Tuloy ng tuloy. Tapos every time na may video, di ba? Para at least makikita ngayon ng buong mundo what is happening. Tuloy lang. Without fighting. Alam nyo, sometimes, yung hindi ka lumalaban, tapos tuloy-tuloy ka lang. Di ba? Tingnan mo. Magigising ang buong mundo. At sa atin talaga kakampi. Di ba? Ibig sabihin, talagang tayong kakampihan yan. Tutulungan tayo niyan. Kasi hindi tayo yung palabanan na parang, hindi. Tuloy lang tayo. Gawin lang natin dapat natin gawin. Yun nga lang. It really takes a brave and courageous soldiers para pumunta doon. Mabigat yan. Kaya ako believe, alam nyo kung kanino ako believe? Ito walang biro Alam nyo ba si Robin nag-isang linggo daw dyan? Actually parang nag-vlog pa ata sila dyan. Di ko alam na pinaliwanag niya sa isang Senate hearing. Kaya sabi nga niya, alam niya yung pangyayari dyan. Kaya alam mo sana kung talagang malakas ang loob ng ating presidente, di ba? Sumama siya. Di, walang biro. Kung malakas ang loob niya. Isipin mo, di ba? Sasama yung presidente doon. Maghahatid ng supply. Anong impact nun sa buong mundo? Di ba? Anong impact nun sa buong mundo? Sumama ang presidente ng Pilipinas, magdadala doon sa barko natin ng supply. Tapos biglang binomba ng China. Ng tubig ng tubig. Binomba ng tubig. Anong magiging balita nun sa buong mundo, di ba? Presidente ng Pilipinas. Hindi, English pala. The President of the Philippines. Hindi, Tagalog na lang. Binomba ng tubig. Di ba? Isipin niyo yun. Sigurado ako, iba impact nun sa buong mundo. Bayani siya. Hindi, isasakay naman siya sa magandang sa magandang barko. Malay mo, pwedeng ang dali nila doon, mga cruise ship, ganun. Cruise ship na lang ang mangyari, di ba? At least, nakaano lang siya doon, nakapara siyang magkakape-kape, o kaya, ano man tawag doon? Yung cocktail, mga ganun, mga cocktail. Wow. Tapos, diretso doon, may dalang supply. Tapos, nagpa-party sila doon sa cruise. Sige, tingnan natin kung bombahin tayo dito sa cruise. Diba? Kasama lahat ng mga sip-sip kay Marcos lagay doon. Tama, mali? Nakayate, no? Pwede. Yun ang suggestion ko. Yun ang dapat gawin ni Pangulong Marcos. Para tapos makikita ngayon ng China, seryoso ang presidente na to, sinamahan pa. Di ba? Sinamahan pa talaga. Isipin mo, pag binomba siya nun, ng tubig, impact doon sa buong mundo. Kung talagang bayani ka, hindi kasi, di ba? Kung talagang ikaw ay isang katulad ni Rizal, na kakanta ng nang mamatay ng di ba? Ang lupit nun. Grabe. Hindi joke yun, Baka kala na, pinatatawa ko lang kayo, pero hindi joke yun. Malaking bagay yun kung gagawin ng ating Pangulong Marcos. Para mo talagang sinabing, hindi. Eto, bit-bit ko. Ang bandila ng Pilipinas, pupunta ako doon. Di ba? Tapos, chillax ka lang. Pag binomba ka pa niyan, ewan ko na lang. Diba? Kaya sana gawin niya yun, diba? Magandang yun, magandang... ito pa. Ito, may isang issue dito, hindi ko maintindihan kung sinong... Ibang issue naman tayo, hindi naman tayo politics, Ito,
Malupit tong issue na to eh. Umihirit ng ilang bus operator na buwagin na ang EDSA busway. Marami kasing bus ang hindi na naibabiyahe. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline na balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard? Julius, buong-buo na nga loob ng mga bus operator na mag-request sa pamahalaan na buwagin na nga itong EDSA busway. Lugi-lugi na raw kasi sila at hindi pa rin sila nakakabangon mula sa epekto ng pandemya. Ganitong eksena sa EDSA tuwing rush hour. Halos bumper to bumper ang mga sasakyan kahit wala na ang mga bus. Nasa iisang lane na lang kasi sila, ang EDSA busway. Mali, hindi ho bumper to bumper. Bumper to bumper. Ilocano. Bumper to bumper! Ayon sa city bus operators, kakaunti na lang ang city buses na bumabiyahe dahil dito, mahigit 500 na lang yan ngayon mula sa dating 3,000. Kaya naman, hirit nila, buwagin na ang EDSA busway. Ang rason, lugi na raw sila dahil sa limitasyon sa units na pwedeng bumiyahe. Hindi naman kami kumita during COVID. Kaya ang nangyayari sa amin, pinipressure na kami ngayon ng mga creditors. Grabing suggestion nito mga bus. Gusto nila kasi, alam mo kung bakit? Kaya sila nauubusan ng pasahero. Hindi naman dahil sa walang pasahero eh. Ang daming pasahero. Alam mo sila nauubusan ng pasahero? Kasi yung mga driver dyan mga yan, pasensya na kayo mga bus driver, wala rin kayong disiplina din minsan eh. Nung hiniwalay kayo, nakita nyo kung gaano kayo kawalang disiplina? Stop. Na dapat may minuto lang kayo ng tatagal. Bastos yung ibang yung bus driver. Nananadya pa ha. Ito, minsan ganito pa sila kagago eh. Pasensya na pero talagang gago kayo. Yung iba sa inyo ha. Hindi naman sa lahat. Okay? Halimbawa. Halimbawa. Ito. Halimbawa, ito yung busway. Papunta, pag ganun ang direksyon ng mga bus, di ba? Ito yung bus. Ang gagawin ng bus, instead na tumigil dito para may makatigil pang ibang bus dito, masakay ng pasahero, anong ginagawa nila? Dito sila titigil. Mga gunggong din, di ba? Dito, kaya nga yan nilagyan ng parang shoulder para makatabi, di ba? Kaya nga, sabihin, gaganyan sila, tapos gaganito. Para lahat ng mga bus susunod doon. At least may mga 3 o 4 na silang may lalagay na bus doon. Ang ginagawa nila, dahil mga gunggong nga, mga walang disiplina, dito sila pumapara. Para lahat dito, sa amin lang sasakay muna. Ganun, mga animal eh. Hindi, yan talagang katotohanan yan. Kaya kayo, kaya nagtatraffic kayo. Isipin nyo, solo nyo na yan eh. Nagtatraffic pa rin kayo. Kayo na lang yan. Ibig sabihin, wala na ho kayong magkakasagabal sa inyo. Ba't kayo nagtatraffic? Kasi ayaw nyo magbigayan. Puro kayo gahaman. Yung iba sa inyo. Haramihan. Yan ang problema sa Pilipinas. Ang problema sa Pilipinas, we do not care about others. Na yan ang isang bagay na talagang makikita mo. Walang biro ho sa Japan. Sa Japan, bakit sila tahimik sa trend? Because ayaw nila makaistorbo. They care about others. Bakit sila nakamask? Pagka inuubo sila, ayaw nila makahawa. Diba? So, ganun lagi sila eh. Bakit kailangan na hindi ako magulo, hindi ako maingay kasi ayoko makaistorbo ng kapwa? Ganun eh. Diba? Ganun ang mga Hapon. Sa Pilipinas, hindi. Kailangan akong humarang dito kasi mauna ako. Para walang ibang sasakyan sila kung hindi ako. Diba? Ganito na nga lang eh. Sa EDSA na nga lang yung mga Grab. Pasensya na, hindi ho lahat. Mga Grab, mga angkas, o joyride, o kung anong pa mga motorcycle dyan. Alam mo gagawin. Pag may nag-book, nakatingin niya sa cellphone nila. Ang bagal-bagal. Wala siyang pakialam kung marami na sasakyan sa likod niya. Basta binook siya. Bakit ba? Binubuk ako eh. Nagse-cellphone ha? Walang biro. Nagse-cellphone yan. Habang umaandar. Sa kayo nakakita nagmumotor na nagse-cellphone? Only in the Philippines. Malala. Pasensya na ha, wag magagalit lahat. Nakakakita ako niyan. Tapos, kung tatabi man sila, tatabi sila sa gitna. Bakit? Wala akong pakialam. Magpakialam ko sa'yo. O di dumaan ka dyan sa gilid ko. Hindi yan tatabi.
Hindi yan pupunta sa gilid. Alam mo yung pupunta talaga sa gilid? Yung para, hindi, pasensya na, para makadaan kayo. Hindi ganun. No wonder minsan kaya marami ring nagagalit eh. Kasi talagang ultimo sa gitna ng EDSA, gilid ng EDSA, di ba? EDSA yan. Titigil siya. Eh alam niya na pag tumigil siya, maraming mga motor dito sa likod. Wala siyang pakialam. Kanina may nakita akong ganyan eh. Gusto ko nga sagiin eh. Para tumumba lang, para ma-realize lang niya na, hoy! Ganun eh, di ba? Di ba sinabi ko nga sa inyo? Ito walang biro ito kung alam nyo kung gaano ka-disiplina ang sa Japan. Kasi, pasensya na kung Japan ang inikwento ko kasi doon ako madalas. Sa Japan, ito mga ilang dipa lang doon sa talagang babaan o pick up ng taxi. Ayaw nila na paparahin mo sila sa malayo. O sa malayo, hindi sa babaan ng taxi. Bakit? Kasi may mga nakapilang taxi. Diba? Sa atin, wala, unahan tayo, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami dito, hahanap kami ng taxi dito. Doon talaga, wala, isipin nyo ang daming taxi na nakapila dyan. Dumaan yung taxi sa harapan namin. Okay? Tapos, ang lapit lang. Pwede naman yung sabihin na, ano ba naman yung lalakad lang naman kami? Di ba pwede dito na lang? Kasi ang dami namin bit-bit na Don Quixote. Totoo, di ba? Tapos ano sasabihin nila? No. Go to the lane. Kaya tuloy kami mga Pilipino. Ang kukulit pa naman nila, Chloe. Sir, pagod na kami. Ang bigat-bigat na mga donkey. Bakit? Ako ba bumili niyan? Di ba sa Japan, ganyan? Kaya pagka wala kang care dyan sa Japan, busit ang mga Hapon. Kaya nga alam nyo ba mga Hapon, pasensya na pero nakikwento ko to, ang mga Hapon minsan galit sa foreigner. Kasi minsan ang mga foreigner walang pakialam. Sila kasi napaka-importante ng hindi nakakaistorbo, napaka-importante ng hindi nakakasagabal. Di ba? Ayaw nila ng ganun eh. Kailangan sumunod talaga. Ayaw nila ng barubal. Kaya minsan naiinis sa mga Japanese sa mga foreigner eh. Lalong-lalo na pagka basta. Ibalahe, alam mo, grabe ho sila. Sa Pilipinas, eto na lang ultimong bus. Perfect example. Ang ganda-ganda pantakin mo yan Dare-diretso. Ba't ka magre-reklamo? Isipin mo yan Ikaw, bus, hindi ka ba natutuwa dyan? Meron ka sariling daan. Ang bilis ng daan mo. Dire-diretso ka walang haharang sa'yo. Bakit ka naiinis? Alam mo kung bakit? Kasi gusto nila para kahit saan. Gusto nila magsakay sila kahit saan. Gusto nila, pwede silang bumulandra, pwede silang mag-overtake. Yun ang gusto nila. Ayaw nila magbigayan. Oo, ganyan. Gusto kasi nila unahan eh. Kaya nga dati, di ba, nung mga panahon before PRRD, before that busway, grabe bumabalandra talaga yung bus sa gitna. Talagang pak. Sabi nung iba, bakit? Nag-busway. Nagkaroon ba ng pagbabago sa trapiko? Oo, meron. Ang laki. Hindi ko alam kung nandito sa balita na to o doon sa GMA. Pero ikinumpare nila yung before may busway at saka after na may busway. Kung dati umaabot ng 2.5 hours ang biyahe, ngayon 1 and 15 minutes na lang. Malaking pagbabago yun. Na magbayad na kami. Akala nila kung kikita kami, kaya pinipilit namin bumalik sa Hindi, kasi Madam Juliet De Jesus, ang maganda siguro mag-usap-usap kayo mga bus operator. Sabihan nyo yung mga walang kwenta at walang disiplina ninyong bus driver na magbigayan. Idadamay nyo pa kaming mga matitinong rider. Pero sabi ng MMDA, mas malaking gulo ang mararanasan ng mga motorista kapag ibinalik sa dati ang EDSA, kung saan imbes na nasa Center Island ay sa shoulder lanes bumababa at sumasakay ang mga commuter at hindi na... Minsan, katulad niya, nakita mo yan, di ba? Kung yung dati yan, titigil yan bago umakyat. Ganyan mga katarantado yung mga bus na yan. Alam mo yung bago umakyat ng ganon? Doon sila titigil. Bakit? Kasi doon sila magsasakay dahil bababa sila eh. Bawal sila sa taas, pero kailangan doon sila magsakay. Don't tell me hindi nyo naranasan yan.
'Di ba? Nakakabuwisit talaga. Limitado sa isang lane ang mga bus. Hindi raw malabong magbalik. Diego, alam mo minsan may marshal, pero tama ka, minsan wala. Kaya maraming ano diyan, maraming mga walang disiplina ng bus driver diyan kasi minsan wala eh. Sa walang usad ang traffic kapag pinagbigyan ng operators. Tapos nakakuha pa tayo ng espasyo para sa bisikleta. Talagang magiging parking area. Ako, ito, Madam Naomi Resio, why not consider removing bike lane? Pasensya na, kung dati advocate ako ng bike lane during the pandemic. Because during the pandemic, walang masakyan. During the pandemic, grabe ang nagbabike. Kasi nga wala hong motor, walang sasakyan, walang grab, wala lahat. So, nagbabike. Ngayon po, Madam, why don't you study it? Sorry I'm calling the attention of the MMDA. I hope you put this into consideration. Kukunti na lang ang nagbabike. Sobrang konti na lang ang nagbabike. Kung i-compare mo sa nagmumotor at nagkukotse at nagmanga TNBS. Kukunti na lang po sila. Hindi na po worth it yung bike lane. I hope you consider tanggalin na yung bike lane sa EDSA. EDSA po, Madam ha. Tapos, ilagay lang yung dating bike lane. Hindi naman natin gigibain eh. Doon na lang ang mga motor. Para yung mga motor, hindi kamoting kung saan-saan pumupunta. Sa totoo lang po, Madam, disadvantage sa akin yun. Bakit? Hindi ako nagkokotse. Nagmumotor ako eh. Disadvantage sa akin yung bakit? Kasi papalipat-lipat ako ng linya. Binabash na nga ako ng iba eh. Kasi mga tatanga-tanga yung iba, sa Skyway daw, ba't ako palipat-lipat ng linya? Kasi daw, solid lane. Ang tanga-tanga nila, hindi nila alam. Mula simula hanggang dulo, solid lane yun. Kasi nga tanga eh. Pag tanga-tanga, yung ignorante, walang alam. Hindi nila alam na solid lane yan mula dulo hanggang dulo ng Skyway. Hindi, walang hati dyan. Okay? At ang rules sa expressway, overtake lane ang inner lane. Hindi ka dapat nagbababad doon. So, overtake ka lang, babalik ka. Tapos overtake ka lang, ganun. Ganun dapat. Tanga nga eh. Yung mga ignorante iba eh. Kumakahirit ka. Bakit dado ka? Kamote ka rin pala eh. Ba't palipat-lipat ka ng lane? Ay, bobo. Kaya minsan umihirit din eh. Going back to the bike lane. Sana lang, Madam, kasi ngayon, kawawa eh. Nakikita ko yung mga ibang kotse. Talagang naiinis sila dun sa ibang mga motor. Kasi yung mga ibang motor talaga, grabe. Parang walang pakundangan na sumisikit. Minsan ako na lang nahihiya ba sa sarili ko na bakit ganito? Okay lang naman sumingit. Pero minsan yung garapal yung iba, maybe because nagmamadali sila, hindi ko rin masisi. Pero maganda siguro, ilagay na lang talaga sila sa bike lane. Dito, nakahati na lang. Ulitin ko I'm suggesting this kahit disadvantage sa akin. Dahil mas gusto ko yung nakakasingit ako sa kung saan-saan. Diba? Kaya lang, kawawa ho iba eh. Ang dami pa niyan, alam nyo ko ano? Nasasagi ng kamot-ulo. Alam niyo yung kamot-ulo gang? Hindi nyo alam yon yung mga kamot-ulo gang. Yung ano, pagkadasagi ka, wala akong ano eh, paano na yan? Kamot-ulo. Ang dami niyan, yung kamot-ulo gang. Wala ka na magagawa pag nasagi ka. Wala, kamot-ulo ka rin. Sana, kaya nga eh, para maiwasan yung kamot-ulo, hiwalay ang bus, hiwalay ang motor, hiwalay ang kotse. Para talagang disiplinado. Sana lang makonsider ng MMDA. Ating EDSA, and makikita nyo yung mga files namin dyan sa Metro Base namin, sa command center, na noong araw, dilubyo talaga ang hitsura, talagang puro bus ang nakabalandra. Nauna nang ipinaliwanag na kaya ipinatupad ang busway para merong permanenteng sakayan at babaan ng commuters. Karaniwan kasi dati, may mga sumasakay kahit nasa bangketa. Gayon din ang mapabilis ang biyahe. Sa datos ng MMDA, inaabot ng mahigit 2 oras ang biyahe mula Monumento hanggang Ross Boulevard. Pero sa busway,
Ayan po yung pag-aaral, oh. 'Di ba? 2 hours and 30 minutes dati nung walang busway. Ngayon, 1 hour and 20 minutes. Malaking bagay po yan. Kulang 1.5 oras na yan. Halos 2 oras ang travel time dati ng mga pa-northbound. Pero ngayon, higit 1 oras na lang yan. Halos mga lahati, kahit pa dumami na sa Ayan o, isipin nyo dumami pa yung sasakyan ng lagay na yan. Pero mas bumilis. Kasi nga po, ang talagang malaking factor na nakakasagabal noon, bus. 428,000 ang bilang ng mga sasakyan. Hindi naman kaagad tinutulan ng LTFRB ang hiling ng bus operators. Gagawa raw ng isang technical working group para mabalanse ang pangangailangan ng mga bus operator at ang pagpapanatili ng kaayusan ng traffic. Nagbago na rin po yung mga configuration at saka yung travel demands po ng ating mga passengers. Dahil nga po dito sa COVID-19 may mga travel demands. Ay, sabi ni Diego Latigo, lagyan ng timer. Alam mo ba meron, pero hindi sinusunod. Tingnan nyo to. Pakita ko Yan, hindi naman traffic enforcer yung mama na yun eh. Konduktor yan ng bus. Bumaba na siya dyan, makukuyakoy na yun dyan mamaya. Sobrang, kaya alam mo sa totoo lang, yan na isang problema pa. Ewan ko kung magagawa na solusyon ng MMDA yan, pero parang underpower sila. O wala lang power, o kukonti kasi sila. Madaming bus way, o yung carousel, na walang MMDA. Na walang traffic enforcer. Kaya yan, bababad na yan. Pag nagbabad na yan, napuno na yung likod. Kasi ito, halimbawa yan, babalandra yung sa harap eh. Minsan nagkakapikunan pa nga yan eh. Kasi dapat nasa likod siya, di ba? Dahil pumara na ito babalandra na ito sa harap. Hanggang magkakaanuhan na yan, ang tagal-tagal. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagagalit sila kasi nare-realize sila, puro pasaway sila. So, para mas gumanda buhay nila, mandadamay na sila ng ibang motorista. Pupunta na sila sa gitna. Yun ang gusto nila mangyari uli. Huwag nyo kami idamay. Kung kayo mga walang disiplinang mga bus driver, huwag nyo kami idamay. Damay nyo kami. Mga configuration at saka yung travel demands po ng ating mga passengers. Dahil nga po dito sa COVID-19 may mga travel demands po, no, na nakita po na yung may pre-pandemic na hindi na kailangan, may marong pre-pandemic na kailangan, no? Yung mga post-pandemic, yung during pandemic, na-develop po siya na may demand na rin. So yun po yung binabalanse po ngayon ng ahensya. Ang ilang commuter, nahirapan daw mag-akit baba sa mga estasyon, pero aminadong mas mabilis ang biyahe sa EDSA busway. Siguro, mas mabagal yung biyahe pag sa mga commuter. Kasi katulad yan, nakahalos ang maraming sasakyan. Okay. Sige. Dito mas maganda kasi may sariling sila. Nung wala pang ganito, masyadong na traffic, pero nung ginawa na siya, mas mabilis. Kita nyo, mga sumasakay ng bus at nagsasabing bumibilis talaga. Diba? Sila mismo nakaka-experience yan. Tama yan ang mga tanongin nila. Ang problema ko lang talaga, especially sa may Guadalupe, hindi ko maintindihan, meron na ngang, para na nga tayong mga baboy eh. Ang mga Pilipino, para tayong baboy, alam nyo? Hindi nyo ba alam yun? Bakit? Para tayong may mga koral. Yung karsada natin, yung tawiran, may ganun. Meron dyan yung lakaran sa Guadalupe, may harang na ng ganyan. Pero doon pa rin tumatawid. Ito pa masama niyan, ang dilim-dilim dun sa part na yon, pero yung mga tao tumatawid doon sa Guadalupe. Tapos, alam nyo gagawin nila, since may harang yung pedestrian, yung lakaran, since may harang yan, alam nyo gagawin? Maglalakad sila doon sa, tawag dito, sa may bike lane. Yung bike lane na yun, puno na ng motor. Kaya minsan nasasagi sila ng mga motor. Tingnan niyo yan. Kaya ayan ang hindi ko maintindihan. Sabi ko nga, ano kaya solusyon dito? Dapat maglagay siguro ng tawiran na maayos. Kasi kawawa rin naman sila. Isipin nyo, from Guadalupe, alam nyo kung saan sila tatawid? Makati na at saka Boni. Haba nun Kaya sana, gawan din ng paraan yun. Dapat bawat carousel, meron talagang tawiran na maayos.
may overpass na maayos. Dito kasi sa Guadalupe, wala eh. Grabe talaga. Walang, yan, footbridge dapat ang ilagay. O kaya under. Hindi kasi ano yun, nasa ibabaw ng ano yun bridge, yung sa may Guadalupe. Pwedeng mag-bound sila doon, sa ilalim sila tatawid, tapos maraming snatcher. Julius, mula dito sa kinatatayan ko, natatanaw ko na merong 3 o 4 na bus. Ayan o, Ed, sa Guadalupe. Sorry, 5 na palang bus na. Yan. Kung saan nakatayo, dyan nagtatawiran yung mga tao. Dito sa EDSA station ng EDSA Bus Carousel. Imagine natin kung ibabalik isa dati itong EDSA at kung sasama pa yung mga bus na yan dito, makakasikip pa sila sa traffic dito sa bandang ito ng Guadalupe. At imagine din natin kung... Alam mo, sabi nito, dito sa Taiwan walang konduktor tsaka 5 minutes lang sila. Alam mo, naranasan namin sa Japan yan. Namura yun. Buti na lang, hindi kami may kasalanan yung driver namin on that time. Kasi yung ano namin, yung parang apartment hotel namin, nandoon, pagbaba doon, bus stop. Nagbaba yung driver namin. Doon kami binaba sa bus stop. Dumating yung bus, ay walang galit na galit yung bus. Bakit? Malilate siya sa oras eh. May oras yun eh. May oras lang sila doon. Kailangan makarating sila sa susunod na bus stop kasi oras yun. Hindi sila pwedeng malate eh. Bawal lang nalilate sa Japan. Kailangan on time sila. Alam mo naman kami, Pilipino. Pero hindi ko kasalanan yun. Hindi ako yung driver nun. Doon kami binaba sa bus stop. Galit na galit yung bus driver. As in, galit na galit yung bus driver. Buti na lang yung Pilipino nag-drive sa amin. Marunong mag-Japanese. Kaya, sorry siya na sorry. Di ba? Sa Pilipinas, pag binaba mo, manigas ka dyan. Mag-antay ka. Ano ka? Lumipad ka kung gusto mo. Di ba? Ganun tayo? Pag nakaharang pa tayo pa galit. Lumipad ka kung gusto mo. Bahala ka. Papabiyahihin lahat ng 3,000 na buses na dating bumabiyahe dito sa EDSA ay lalo magsisikip dito sa EDSA at gayon din mapapabagal ang biyahe ng mga commuter. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Ayan So, kayong mga bus operator, wag niyong idamay Ayusin niyo yung mga bus niyo bago kayo ayusin niyo mga bus driver bago kayo magreklamo. Nagreklamo kayo na reklamo, hindi niyo ayusin eh. Anyway, ito pa. Ito. Ayan. Pero huwag kayong mag-alala dahil alam nyo kung merong mga katulad yan, sabi nga nila napabayaan daw yung bus carousel. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang daming high-tech yan, ang daming mga traffic enforcer dyan, nandyan yung AYAC. Ngayon napabayaan. Alam mo, meron din namang hindi napabayaan ng gobyerno natin. Baka naman sabihin nyo, napabayaan lahat ng gobyerno natin. Ito hindi napabayaan ng gobyerno natin. Sa katunayan, libre pa ang wifi, tapos pwede pa silang umorder sa Grab. As in, alagang-alaga sila ngayon. Libreng wifi sa mga preso at may mga nakakapag-order pa ng pagkain online. Ilan lang daw yan sa mga maling kalakaran sa Bilibid na naungkat sa pagdinig sa Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Dininig kanina sa Kamara ang kaso ng nawawalang inmate sa New Bilibid Prison na si Michael Cataroha. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr., malaki ang posibilidad na tumakas si Cataroha mula sa Bilibid. Taliwas yan sa naunang ulat na patay na ang naturang preso. There's a possibility that PDL Cataroha is still alive in as much as even her mother or his mother is now telling us that he wants his son to surrender to Rapi Tulfo. Sa gitna ng pagdinig, naungkat ang iba pang kabulastugan sa loob ng kulungan. Kabilang na dyan ng libreng wifi sa Bilibid. Umamin naman si Katapang na nagsimula ito sa kanyang termino. Ayan libreng wifi sa Bilibid. Inamin naman niyang ni Katapang
na sa kanya nagsimula. Diba? Grabe lang, ano? Pero tingnan nyo kung ano dahilan niya, ha? Kung ano palusot niya. Palusot.com na naman siya ngayon, eh. Tingnan nyo kung anong palusot niya, ha? Para raw kasi yan mapagbigyan ng mga inmate na magkaroon ng e-dalaw gamit ang mga donasyong laptop. Mahigpit naman doon nilang binabantayan ang bawat usapan. So, hindi lang pala wifi, libre pa laptop. Kasi daw, ang pinakapunot dulo niya, inutos daw ng ating Pangulo na magkaroon ng e-dalaw. So, may laptop at free wifi. Sa loob-loob ko, pwede namang, kasi ang sinasabi nila, binabantayan naman daw nila. Pero the mere fact na meron kayong free wifi na accessible to anyone, na alam naman natin, accessible din ng cellphone at kung ano-ano pang gadget dyan sa loob ng Bilibid, edi nakakapag-interact sila sa labas. Baka nanonood pa sila dito. Mga taga-Bilibid. Mahal ko po kayo, ha. Baka mamay pakawalan kayo dyan. Huwag niyo ako idamay. Ang binabatikos ko lang yung amo niyo dyan. Kasi kung talagang gusto niyang masunod yung sinasabi ni Pangulong Marcos na idalaw, pwede naman pong nasa, alam mo yun, nasa maliit na kwarto, pwede silang mag-idalaw. Alam mo na, siyempre kailangan din naman nilang mag-video call, di ba? So, bibidya call sila kasama yung mga asawa nila. Hindi, karapatan naman nila bilang asawa nila, di ba? At hindi makakadali asawa nila. Pwede yun. Pero yung maging accessible na yung wifi para sa lahat, di ba? Tapos may laptop pa, may kalokohan naman na yun. The instruction of the President, give them e-dalaw in as much as 4,000 po ang hindi walang bisita po. We are monitoring their conversation. Last year, we were able to do that as soon as I assume may idalaw. But this is a controlled area. Nabisto rin na ilang preso controlled nakakapag-order area ng pagkain daw. online. Ang palusot niya, kontrolado naman daw nila. Okay, nalalaman naman daw nila yung usapan. Wala ka dyan. Nagluluko tayo nito. Pati ang pagpasok ng mga mamahaling alak at pagkakaroon ng mga concert. May concert na naman uli. Diba? Sinabi ko nga ho sa inyo eh. Ako nga mismo na imbitahan. Eto, hindi ito bullshit ha. Hindi ho ito talk shit. Yung grupo ko na imbitahan dyan, eto lang, recently lang. Sabi nila, hindi nila alam na ako si Banat Bay. Alam nila, Byron Cristobal lang ako. Sabi nila, Bay, ikaw pa rin ba may hawak na Mocha Girls? Sabi ko, oo, bakit? Ako pa rin manager. Hindi kasi pinaimbitahan kayo sa Bilibid eh. May concert doon sa loob. Alam mo, ito kagad ang tanong ko. Hindi ko muna sinabi ako si Banat Bay, ha? Siyempre, ayoko muna. Nang busisi muna ako. Sabi ko, alam ba ng gobyerno yan? Alam ba ng ano yan? Oo, alam nila yan, siyempre. Makakapasok ba kayo na hindi nyo alam yan? Safety and Security Vlog, maraming salamat po. Thank you very much, ha? Thank you. Ako nga mismo eh. Ako mismo, in-inquire ako nung dati kong kakilalang booker. Kasi iba-iba ang booker dyan eh. Maraming booker ha. Hindi ko sinasabing booker siya dyan lang sa dyan. May mga booker ako na nagbubook ko saan-saan. Mga events, ganyan-ganyan. Tapos, isang mga client niya, yung Bucor. Inaya niya Mocha Girls eh. Tapos sinabi ko, pasensya na ha, kasi ako po si Banat Bay ngayon. Ay, ikaw ba? Binabanatan ko po kasing leadership ng Bucor. Baka mami hindi na ako makalabas. Sinabi ko talaga yun. Pasensya ka na, pass na lang muna ako ha. Question din ang umano'y hindi pantay na karapatan ng mga preso. Kabilang ang conjugal visitation ng mga may pera lang daw nakakapag-avail. Yung mga conjugal na yan. Nakakapasok na naman mga bebot dyan. Sa dami ng umano'y pribilehiyo, tila uminit ang ulo ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Hindi raw matanggap ni Tulfo ang paliwanag ng Bucor na ginagawa lang nila mga ito para pataasin ang moral ng mga preso. Pataasin ang moral ng mga preso. Anak ng tutya, trabaho ba ng gobyernong pataasin ang moral ng mga taga-preso?
Katapang, hindi mga sundalo yan, hindi mga pulis yan. Pataasin ang moral? Pambihira, oo. Paano na lang po yung family ng victims ng PDL na yon, looking from the outside, yung nakapatay sa asawa niya, nakarape sa anak niya or somebody? Tanong pa nga. Buti na lang, alam mo, gagalit na naman ito si Atty. Libayan. Feeling ko hindi na makakatulog yung si Atty. Libayan pag nanalo pa to si Erwin Tulfo na senador. Ano kaya sasabihin nun? Olats talaga ako kahit saan. Alam mo, Atty. Libayan, ha, makinig ka na mabuti, ha? Siguro, successful ka kasi may mga viewers ka. Kumikita ka, successful ka, sa totoo lang. Kasi kumikita ka eh. Pero, failure ka, in a way kasi, hindi mo napapabagsak ang mga Tulfo. Mantakin mo number 1 pa ngayon sa senatorial si Erwin Tulfo. Tapos mukhang mananalo pa talaga. Ibig sabihin, wa-epek yung paninira mo sa mga Tulfo. Pero sa tingin ko, hindi naman yun ang motibo mo. Ang feeling ko, motibo mo yung viewers mo eh. Kaya congratulations. May viewers ka. Oh, kaya nga ginagaya ka na ng isang abogadong babae na para magka-viewers din siya. Kasi nilalangaw din yung niya, yung radio station niya na yon noong hindi pa ang topic si Tulfo. Ngayon, since pinromote nito ni Atty. Libayan, kaya tapos na-encourage ngayon na i-follow ng mga kabutat. O ayun, dumadami na ang viewers niya pag binabanatan niya si Tulfo. Kaya ayun, para na siyang pareho sila ni Atty. Libayan. Ni Tulfo. Is still the Bureau of Correction officials running the Bureau of Prisons. Hindi na po kasi. It seems like the pangkat, the gangs are running it right now, and it is so hopeless. Nanawagan naman si Katapang na bigyan sana sila ng pondo para magkaroon ng body scanner sa... Ayun! Pondo naman pala! Ang punot dulo nitong inayupak na to. Pondo. So, kailangan ng pondo. Bilibid. Maparaan na raw kasi ngayon ng mga preso. May ilan nga raw na nagpupuslit ng shabu sa kondom. Yung kondom po, nilalagay doon po yung shabu, and then ilalagay po sa puwerta nila, and then hindi na po namin makakapayon. So, ang immediate is scanners. Naungkat din ang problema sa siksikan. Penging budget! Kamera, bigyan nyo ng budget si Katapang. Para hindi lang libre ang wifi. Para umangat ang moral ng mga bilanggo. Pambira. Bakit may kondom? Hindi. Ang sinasabi, yung mga dalaw daw. Actually, hindi ko nga alam eh. Kung paano nakakalusot yung... Siyempre, di ba may dalaw? Hindi ba kinakapkapan yung dalaw? Pwedeng sasabihin, yung dalaw, inilagay sa puwerta yung kondom. Di ba? Tapos, magkakaroon ng conjugal visit. Alam naman natin ibig sabihin nun. Tapos doon ilalabas. Ito tanong. Pag inilabas ba yun? Kunwari, pumasok yung babae, nasa puwerta niya yung tapos, siyempre, nagsama na siya sa kwarto. Wala na tayong doon. Makikita doon. Inilabas na ngayon sa puwerta, binigay na doon sa asawa na bilanggo. Paglabas ng babae, yung bilanggo ba, hindi ba sila kinakapkapan? Don't tell me, pagkalagay sa puwerta, ilalagay na nila sa puwet. Ganun ba yun? Hindi ho ito kabastusan ha. Kasi gusto ko lang ma-justify kung talaga bang kailangan ng scanner. Di ba? Kailangan natin i-justify kung kailangan ba ng scanner yun. Ano yun? Pagkagaling sa puwerta, ipapasok naman ngayon sa... para mailabas nung o hindi kinakapkapan yung lalaki pagtapos ng conjugal visit. Ako nagtatanong lang maghanap nga tayo ng pwedeng pagtanungan niya. Sabi nito, hindi naman makikita ng scanner yun pag nasa na. Oo nga, pwede.
Pero, ewan ko ano kayang pwedeng gawin doon? Kasi iniisip ko, pwede lunukin. Kadiri naman. Hindi, pero sa bagay, baka naman kaya nilang gawin yun na lunukin. Kasi ganun, di ba, yung isang ginagawa ng mga ewan ko Pero ako, ito lang Ito lang masasabi ko dyan. Kung yung hopya nga, na ang laki-laki, fragile, nakakapasok, hindi naman siguro nilalagay sa puwerta yun. So, hindi scanner ang problema. Nagigets nyo? Paano na ipasok yung napakalaking package ng shabu? Ganyang kalaki yun, no? Na hindi man lang, may nagsabi nga sa akin, binubutas talaga yan. Lahat ng lalo na yung mga nakapackage, tinutusok yan, tinitingnan ko anong laman sa loob. Pag walang tusok, may basbas na nung guard. Ibig sabihin, may padulas na yung guard. Inaabutan na yung guard. O kaya, may basbas ni chip. Kung sino man chip. Kaya nga ang sabi ko doon, kung yung ganong kalaki nakakalusot, kahit anong scanner pa ilagay mo dyan, makakalusot pa rin yan. Hindi ang problema yung scanner. 'Di ba? Sa tingin ko ang problema diyan yung DG. 'Di ba? Sa tingin ko ang problema diyan yung nagpapatakbo. Hindi yung scanner, yung nagpapatakbo niyang bilibid. Yun talaga problema diyan. Sa kulungan, bagay na sinusolusyonan na raw ng Bucor sa pamamagitan ng paglilipat ng inmates sa mga probinsya. O nga, pag meron naman nung baka meron nung dyan prisoner na nanonood ko dito kay Banat Bay, pwede ko ba kayo ma-interview? Through Zoom, interview ko kayo, tapos itatago ko na lang kayo, i-blur ko na lang kayo, at saka yung boses gagawin ko na lang mababa. Ba ganun. Tapos magpapadala na lang ako ng GCash sa inyo. Sige na. Iladlad nyo lang lahat ng nalalaman ninyo. Oh, tama to si Erwin Baltasar. Paano napasok yung baril? Nilagay sa puwerta? Wasak yun. Hindi, tama siya di ba? So hindi pwedeng ipalusot na scanner ang kailangan. Naipasok nga yung baril M16 na ipasok nga Di ba? Ibig sabihin, don't tell me, hindi nyo nakita yun. Ang laki-laki nun. Ang laki kaya ng M16. Di ba? Easy lang ibig sabihin nun. Ano talaga? May problema. Hindi natin kailangan ng scanner dyan. Kailangan dyan palitan talaga yung nasa gate, nasa bantay, di ba? Yun lang ang problema dyan. Huwag na tayo, dami nating palusot Ganito pa naman kalaki yung baril, Pag pinasok mo sa to? Wasak! Nagluluko tayo nito ni Katapang. Ay, grabe. Sa susunod, online selling ng mga preso. Alam mo, sa susunod, nasa TikTok na sila, nagbebenta na sila ng mga kung ano-ano. Lupit talaga. Katapang, ipaliwanag mo nga paano nakapasok ang mga baril dyan. Bakit ka kailanganin ng budget para sa scanner? Ito. Ay, nako. Bye, nako. Ito. Ay, wait lang, Ito. Ay, ito. Maganda ito.
Sa kabila ng mga batikos, tuloy ang pagpapatayo ng bagong international airport sa lalawigan ng Bulacan at hindi ito magiging dahilan para mas lumala pa ang problema sa malawakang pagbaha sa nasabing lalawigan. At sa kabila nito, may alok pang solusyon sa gobyerno ang kumpanyang magpapatayo ng paliparan. Narito ang ating exclusive report. Walang dapat ikabahala ang gobyerno sa pagpapatuloy ng pagtatayo ng bagong paliparang pandaigdig ng Maynila o ang Manila International Airport sa kabila ng malawakang problema sa baha sa Bulacan. Itong tiniyak ni San Miguel Corporation Chief Executive Officer Ramon Ang na siyang nagpanukala at nangunguna sa pagtatayo ng proyekto sa 2,500 hectares ng coastal areas sa Bulacan. Anya, may solusyon ang kanilang grupo sa problema sa baha sa Bulacan at Pampanga at hindi ito magiging problema sa itatayong airport. Hindi rin anya magiging dahilan ng paliparan para lalong tumindi ang pagbaha sa Pampanga at Bulacan dahil alam ng kanilang grupo ang mga dapat gawin at masusi nilang itong pinag-aralan para maiwasan at tuluyang mabigyan ng solusyon ang matagal ng problema sa baha sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Inalimbawa ni ang naging pagbaha kamakailan lamang sa NLEX na anyay dahil sa baradong lugar dyan sa Tulaok Bridge. Tulaok Bridge dito sa NLEX, nagbara dito. Kaya hindi makatawid yung tubig over Tulaok Bridge papuntang Manila Bay. Diyan ho nagkaroon ng bara. Okay. Kaya pag nilinis natin yung makadaan yung tubig, hindi na magbabaha ang NLEX ulit dyan. Solve niyan. Anong cause po ng clogging, sir? Dumi. Lupa. Matagal na hindi nalinis. Para hindi na tayo mag-speculate na kung sino may gawa. Di ba? Pero yan po solusyon. If Oo, we linis clear that. lang yan. Iki-clearing lang ho dadalan lang namin yan ng backhoe tsaka barge. Bakit barge? Kasi yung kukunin mong basura, hindi papayagan ng DNR kung saan-saan ko lang itambak yan. Pag kinuha ko yan, pwede ko itabi, pero ultimately, I have to bring in the hopper barge para kunin yung mga pinag-alisan kong dumi. Tapos yan, I will have to bring that to a designated area of DNR para mapaprocess. Hindi naman basta tinambak-tambak lang yan eh. Eh, hindi kami papayagan ng DNR eh. Pero kung gusto nyo, tambakan lang natin, ang bilis niya, papasok, idadakot lang yan eh. Wala rin anyang dapat ikabahalang gobyerno sa problema sa baha dahil sila mismo ang gagawa ng solusyon nito. Walang cost pong ang national government and LGU, sir? Wala pang binabayaran ng gobyerno sa amin. Nilinis namin yung Tulyahan River, Pasig River, San Juan River. Nakita niyo ba yung baha ngayon, recently, nung tag-ulan? Wala nang baha ang Marikina, walang baha ang Rojas District, wala rin baha ang Rizal dahil nilinis natin up to Laguna Bay. Ay yung Napindan Channel intersection ng Marikina tsaka Manggahan Floodway, di ba wala rin baha? Kasi inalis din natin ng bara doon eh. Pero sir, napansin niyo ba South Luzon Expressway, Alaska, San Pedro, taon-taon nagbabaha. Bakit ngayon walang baha? Kasi ginawa namin ng bagong drainage, bagong pipeline. New pipeline going to San Pedro River. O yung Bikutan, nakita mo, 3 weeks ago, grabe ang baha. Galit na galit lahat ng tao. Yeah. Hindi naman kami may kasalanan nun eh. Hindi ko na ituturo kung sino may kasalanan, pero sinolve namin, naggawa kami ng bagong tubo. Meron pa ba baha ang Bikutan? Wala na. Paliwanag pa ni Ang, aabuti ng 1 hanggang 2 linggo ang gagawing paglilinis sa mga ilog sa Pampanga at Bulacan upang mawala mga bara nito at makaagos ng maayos ang tubig. Kailangan lamang anya ay mabigyan sila agad ng permiso mula sa local government units, Department of Environment and Natural Resources o DENR at Department of Public Works and Highways o DPWH. Sinang-ayuna naman ito ni Pampanga Governor Dennis Pineda. Sa huli, nagpasaring si Ang na sakaling malinis at maayos ang problema sa baha. Tapos na rin ang kalakaran ng ilang local government officials na ginagawang negosyo ang mga pagbaha. Yung bridge dito, Tulaok Bridge, madali lang yan. Siguro 1 week, 2 weeks, mobilization, tsaka permitting of, I have to be given a permit by LGU, DNR, DPWH.
Kaya inimbita na natin sila rito para madali natin sila mapakiusapan. Yan. Okay. Pagka may permit na tayo, we can now mobilize heavy equipment to go there para alisin yung tinga. Habang inaalis yung tinga, gagawa naman tayong bathymetric survey para malaman kung saan yung nagkukos ng baha lagi every year. Saan yung mababaw, saan yung makitit. Kailangan natin malaman yung lapat tsaka yung lalim. Pag nagawa lang natin itong Pampanga River ng mga 5 meters all the way, wala nang baha yan. Wala na kayong hanap buhay dyan. Ay! Yun! Ibig sabihin, wala na kayong magagawa project ng mga mega dike dyan. Yun! May patama pa. Hindi, alam mo nakakatuwa itong balita na to kasi sabi ko nga isang maganda. Kasi effective naman yung sa Clark, di ba? Yung mga taga-norte, nagagamit ng international airport sa Clark, okay din yon. Kasi talagang kailangan ma-decongest yung yung Manila Airport dahil itong Manila Airport alam nyo ba yung lapagan, yung runway, iisa lang hanggang ngayon, di ba? Itong sa Bulacan, mas malaki, mas maganda. Ang ganda ng kasi alam nyo, di ba ito yung unang vinito ni Pangulong Marcos. Ang vinito niya hindi yung airport baka akala natin ang binito niya yung business, yung kasing parang gagawing business center, mga siguro establishment, yun yung binito niya. Ang nakakatuwa kasi itinuloy-tuloy pa rin po ni Ramon Ang etong airport kahit medyo mas nabawasan siya ng kita kasi wala na yung business center, 'di ba? Yung Freeport Zone, yun yung what do you call this? Yun yung Vinito. Doon kikita dapat doon babawi dapat ang RSA itong San Miguel. Kaya lang dahil napatigil nga yun, hindi na masyadong kikita. Although kikita pa rin naman sa airport. Okay? Gayunpaman, ang maganda lang itinuloy po ni RSA ng San Miguel ang proyekto na ito. At nakakatawa lang din kasi nung pinapanood ko nga, sabi ko nga sa kuhang-kuha niya na ang mga politiko kumikita talaga sa mga dike-dike, kung anong pinapagawa, flood control, flood wall, kung ano-ano Doon kumikita ang mga politiko. Di ba? Kaya nga sabi niya, ang simple-simple lang yan. Ginawa na namin yan. Nagbigay siya ng example kung saan-saan. Ginawa na namin yan dito. Di ba? Nakaraan, nagbaha sa Bikutan. Ngayon, wala na kasi may ginawa kami dyan. Kasi, tandaan ninyo, di ba? Lagi, pag may problema, ang kapalit lang yan, kailangan ng budget para sa bagong proyekto. Laging ganun ang gobyerno natin. Dito, sa partnership with hindi gagastos. Isipin nyo, ipagagawa na ng San Miguel, itong airport na to, pagagawa pa yung mga gilid-gilid na nadadamay ng flood. Di ba ang laking bagay nun? Honestly, nakakatuwa lang. Kaya kudos sa kay RSA sa kanilang ginagawa. At dahil dyan, ito ang suot ko, BMW. Bekya naman, joke lang. Biro lang. Hindi, alam mo, nakakatuwa lang kasi, di ba, at least may mga ganyan pang mga negosyante. Sa totoo lang, alam nyo ba, nung panahon ni PRRD, isa ito sa talagang gustong-gustong kadil ni PRRD kasi nagdi-deliver. As a matter of fact, ang ganda ng delivery niya pagdating doon sa North Expressway, going to South, yung Skyway Stage 3. Sa kanila yun Although, nung unang dami nagreklamo doon. Totoo, dami nagreklamo doon. Sabi, ang mahal naman yan! Ngayon, traffic na. Hindi, totoo, walang biro. Ang dami nagreklamo niyan Sabi nila nung dati, ang mahal-mahal naman yung Skyway Stage 3. Reklamo sila ng reklamo. 100 plus, ganyan, di ba? Sa totoo lang, kung mapapatraffic ka mula sa North Luzon Expressway going to South, ay lintik ang traffic doon. Totoo. Buti nga ngayon, mantakin mo. Ako, pag umuwi kami, galing kami ng NLEX, Bulacan, diretso lang ako. Skyway, baba, Makati na. Di ba?
As in, ganun kaganda yung mga proyektong ganyan. Kaya nga, napaka-importante rin. Dapat, wag tayo masyado nagreklamo kung medyo naibibigay naman yung serbisyo. Diba? Wag tayo nagrereklamo na ang mahal-mahal. Ganun talaga eh. Kailangan din naman niyang kumita. May negosyante bang tutulong sa gobyerno nang hindi kikita? Hindi naman pwede yun. Kailangan din naman siyang kumita. At dahil doon, kaya nga ini-imagine ko eh. Imagine ninyo kung wala yung Skyway Stage 3 na ngayon dumami na ang sasakyan lalo. Tapos isipin nyo nagta-traffic doon. From North Luzon Express, nagta-traffic banda sa may going na exiting sa sa airport. Doon nagta-traffic. Ibig sabihin, kung yung mga yon, yung mga nagta-traffic na yon, dumaan ng EDSA yon, mantakin, isipin nyo na lang yung traffic doon. Doon nga sa Skyway Stage 3, nagta-traffic eh. Ang lawak-lawak na nun, di ba? Ibig sabihin, malaking luwago ito. Kaya maganda itong gagawin ni RSA dito sa Bulacan. Maniwala kayo sa akin, ang ganda-ganda po ng proyekto na yan. At baka nga as eventually yung plano ni dating Secretary Artugade na merong tren from Bulacan Airport going to Manila. Ang ganda nun. Kasi tandaan nyo, ganyan naman sa ibang bansa eh. Mostly sa ibang bansa, ang airport malayo. Sa Pilipinas lang naman na ultimong babaan ng aeroplano gusto sa bahay na. Diba? Tayo mga Pilipino, ganun eh. Yung bababa tayo sa jeep, di ba? O kaya bus. Kailangan sa harapan mismo ng bahay ko. Ganun. Kaya nga nadala natin kahit sa airport eh. Sa airport kailangan malapit lang. Sa ibang bansa, hindi. Hong Kong, Japan, London. Ay, talagang malalayo ang airport. Kasi nga, delikado eh. Kaya nilalayo yun, di ba? Delikado at saka kailangan ng malawak na space. So, nilalayo talaga yun. Tapos, magte-train ka, di ba? From Narita, from, ano pa ba isa? Isa pa, yung isang airport pa doon. Ang layo, 1 oras. O minsan, 45 minutes, di ba? Kaya puro tricycle sa atin, ayaw maglakad dito. Gusto nga kasi nga sa harapan mismo ng bahay, bumaba. Pag hindi, kaya nga nagrereklamo sila sa busway. Gusto nila doon mismo kung saan nandun yung pasahero doon sasakay. Ayun, sa Haneda, yan. Haneda pala kami lagi, yan. Sa Taiwan, trend din. From airport, trend din. Yan, Nagoya, ganun din, di ba? Malayo talaga. Kailangan talaga abutin ka. Kaya nga nakakatuwa eh, 'di ba sa Hong Kong, pwede mong i-check in yung gamit mo sa train station. Ewan ko, ang Japan ba may ganun? Parang hindi ako sure Pero doon sa airport sa Hong Kong, 'di ba? Yung sa Central ba 'yon? Pwede mong i-check in sa mismo sa train station yung gamit mo para pwede ka pang mag-ikot-ikot. Ang galing nun, no? Tapos pupunta ka na lang sa airport through the train. Ang lupit. Sabi ko, sana magkaroon din tayo ng ganun. At pag nangyari to, posible yan eh. Pag naayos yung Bulacan Airport, tapos naayos yung magandang train station going to another station, di ba? Isipin mo, hindi na makikipagsapalaran sa traffic ang tao. Dire-diretso na. Yun lang. Gusto ko lang, sana lang magpatuloy mga ganitong proyekto. At sana suportahan ito ng ating Pangulo, lalo na si Pangulong Marcos. Kasi sinuportahan ito ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Kaya ang daming proyektong natapos nung panahon niya, sinuportahan niya. Kaya nga, di ba, ang sinasabi nung iba, maraming proyekto, hindi lang naman yan kay Duterte. Pati naman kay Pinoy, may mga proyekto. Oo, tama naman kayo. May mga na-conceptualize, na plano, nung panahon ni Pinoy, pero hindi natapos. Bakit? Because of the right of way. Na nagiging problema, usually, kasi asikip na nga ng Metro Manila nagagalit. Maraming nagagalit pagka tinatamaan yung kanilang lugar. Kay Pangulong Duterte, hindi pwede yun. Anong magagalit? Right of way, right of way. Gobyerno to, sumunod kayo. Di ba? Maraming natapos. Tama, mali. At sana, ganun din ngayon. Dapat ganun din katikas ang ating presidente ngayon na, alam mo yun, para kailangan suportahan kasi ng mga ng ating gobyerno at hindi pagkakwartahan. Pero as of now naman,
ang balita ko naman dyan sa mga proyekto na build, ayon sa akin nakausap na opisyal, na ito, tauhan ito ni Pangulong Duterte dati, wala namang binago si Marcos. Tuloy-tuloy naman daw. For that, I give that to the President, our present President si Marcos, na tinuloy-tuloy niya ang proyekto ng ating Presidenteng Duterte. Maraming salamat naman. At sana, suportahan nyo pa rin po. Kasi, anyway, aagawin nyo rin naman yung credit. So, suportahan nyo na lang. O yung sarap naman ng mga nagpapakape dyan. Maraming salamat, Jackie Robin. May mga nakikita pa nga akong comment doon sa doon sa post ni Atty. Libayan, yung nagla-live siya. Buti pa to si Atty. Libayan, hindi nangihingi ng Oy, excuse me po. Kahit tanongin nyo ang lahat ng regular ko dito sa Banateros, meron akong beses nagsabi sa inyo, oy, magbigay nga kayo. Tatanong sila, wala ako ni isang sinabihan sa kanila. Kahit nga mga kakilala ko na dito, wala akong sinabihan eh. Kahit pa na-meet ko, ako pa nang libre ng kape. Di ba, Madam Jing? Ako pa ka nalilibre ng mga alak sa mga na-meet kong followers eh. Kasi binakita lang ako comment dun si kay Atty. Libayan na kesyo nangihingi daw ako. Excuse me. Ikaw pabigyan ko, gusto mo? Alam nyo, ang pera, hindi yan lagi mo lang tatandaan, ang pera hindi sa'yo yan. Tandaan nyo yan. Ang pera, ipinapahawak lang sa atin ng Panginoon yan. Okay? Kaya nga, dapat, ipinapasa mo lang yan. Lagi mo lang ibibigay, tutulong mo. Ipasa mo sa iba. Tapos, hindi ka naman pababayaan eh. Isipin mo na lang ito. Ang may-ari ng langit at lupa ay ang Diyos mo. Pababayaan ka ba nun? Hindi mo kailangan manghingi. Kaya nga ako nagtataka doon sa sabi nila, kamang nanghihi. Excuse, nagpapasalamat, oo. Kailangan naman. Alam naman, di ko pasalamatan. Nainis yan. Hindi mo alam bati, naiinis na iba eh. Nagpapasalamat tayo. Kaya lang, baka nandyan na naman yung mga, oy, Banat Bay, happy birthday, belated. Kaya utang naman, May ganun talaga eh. Hindi ko maintindihan, minsan may ganun eh. Yan naman sinisit ako kasi ayokong inaabuso naman ako. Inabuso na nga ako ng mga jowa ako noon eh. Yes, gamit na gamit ko. Tapos aabusuhin niyo pa ako ngayon. Huwag naman. Parang awa naman. Kaya nga, isipin nyo, na-trauma na nga ako. Ayoko na mag-jowa. Feeling ko inaabuso nila, lapastangan lang ako. Anyway, maraming salamat po. God bless everyone. I hope to see you again tomorrow. And hopefully, ano ba bukas? Ay, Bernes na! Para sabi nito, wow, para naman sinabi na wala kang pera kung alam lang ni Kabutas. Hoy, madam! Huwag mo sasabihin kung magkano yung binili ko dyan, ha? Hindi, alam mo, Madam Jing, ha? Dahil dyan sa binili ko dyan sa Japan, tinalo ko Mocha Girls. Kasi meron kaming contest niya, Mocha Girls, eh. Paubusan ng pera. Ang pangit ng contest namin dyan. Gabi-gabi kasi, ang usapan namin sa isa't isa, walang bibili. As in, walang bibili. Pero hindi matatapos ang araw namin, hindi kami dadaan ng Don Quixote. Pero walang bibili. Pagtapos nun, pag uwi namin sa apartment, lahat kami luhaan. Ba't ba namin binili to? Ba't ba namin binili to? Ang laging panalo noon, kung mga nakakasubaybay sa akin dito, sino laging panalo noon? Di ba walang iba kung hindi si Chloe? Gabi-gabi yun, ilang lapad ang inaubos nila, mga 4. Sabi ko nga, ang dami palang pera ito, mga walang ganito. Kasi, totoo naman eh. Kasi, alam mo, nakaka-excite kasi dyan sa Japan, sobrang sobra yung mga Alam mo, ito ultimong ito. Ito, example lang. Pwede ba magkwento lang muna bago magpaalam? Magkikwento lang ako. Ito. Yung mga ganito na binibili ko sa Japan. Ito, kita nyo to? Kasi, ito, hindi ko naman nilalait tayo. Hindi ko naman nilalait yung ibang gawa. Yung gawang, alam nyo na, yung gawang, basta dyan. Pag binili mo to, sigurado ako,
Ewan ko bakit may expiration yung ganito nila. Yung card reader yan, card reader. Pag binili mo sa gawang dati CDR King, may expiration. Parang magagamit mo siya mga 5 beses, 10 beses, tas sira na kaagad. Ganon. Pero alam mo, ako sa Japan, ang hilig kong bumili ng mga ganito. Yung simple. Pero maniwala kayo sa akin, umaabot to ng sobrang daming taon. Ganon sila ka. Ewan ko bakit ang ganda ng gamit nila. Ultimo ng kable. Kaya tanong nyo kailan. Kable, diyan ako nag-iipon ng kable. Kasi pag yung kable mo, binili mo ng Lazada o di kaya Shopee, ay maliwala. Hindi ko nga alam anong sira ng kable nila. After a while, sira na kagad. At ang weird pa nun, kasi gagana siya during the warranty period. Hindi ko alam kung meron silang pinipindot noon. Pag tapos na warranty, sisirain na namin yan. Parang ganun di ba? Kasi di ba sa Shopee, sa Lazada, usually may 1 week. Di ba? 1 week mo magagamit, tapos after 1 week, hindi mo na pwedeng isoli kung may sira. Doon na siya masisira. Ganun di ba? Sino? Wala, pustan tayo, dami nyo naitapong galing Lazada o tsaka Shopee. Pero pagka bumili kayo sa Japan, Don Quixote lang mumurahin yun. As in, pero may mga gawang China din doon, kaya ingat Pero yung mga gawang Japan talaga, yung nabili ko pa nung nung before the pandemic, hanggang ngayon gumagana pa. Ganong kaganda ang produkto nila doon. Kaya, pag nandiyan kami, nag-uubusan kami ng pera sa kakabili. Ako, kable lang binibili ko pa ulit-ulit. Lahat ng kable ko. As in, kable sa mga pang-charge. Japan. Kaya nung bumili ako ng isang malupit na mamahalin dyan sa Jing, pero maraming salamat kay Jing Corpus, dahil kay Jing Corpus nakakuha ako ng, magkano yung madam na discount? 30% ba yun? Sa Apple. At least, hindi ka presyo ng X-Max yung laptop ko. Naging N-Max na lang. Ay, hindi pala X-Max. Hindi pala T-Max. X-Max na lang ang presyo. Di ba, Madam Jing? Hindi sinasabi kasi ni Madam Jing na na kung alam lang nila. Totoo naman, hindi ako matipid pagdating sa gadget kasi yung gadget talagang tumatagal yan. Kailangan yung magandang klase. Yun lang. Maraming salamat po sa inyo ulit. Kita-kita ulit tayo bukas. I hope umabot ako bukas ng maaga. Kasi kung hindi, wala tayong magawa. God bless po. See you tomorrow. Bye-bye. You know, every time I ask people, how many of you believe the Bible is the Word of God? You all raise your hands. You really believe? You believe it is the Word of God? You believe in the Bible is God's promises for you? Salamat, Gina. You believe in the Bible is God's warning for you? You believe? All right. Do you read it? Yes, once a week when I come to worship. No. You got to learn to read this daily. Remember this simple formula. God's Word plus God's Spirit plus obedience results in change, transformation. Let me repeat. If you want to change, if you want to experience God's power, God's Word, the Bible, plus God's Spirit. You need the Spirit to understand the Bible. Plus obedience. What is the result? Transformation.